Pinag-aaralan ngayon ng Office of the Ombudsman ang desisyon ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales na i-dismiss si Senator Joel Villanueva kaugnay sa paggamit ng kanyang PDAF noong kongresista pa siya. Pinag-aaralan din ang pagbaligtad ni dating Ombudsman Samuel Martires sa naturang desisyon. Saksi si Salima Refran. We will make public the resolutions of the Office of the Ombudsman. Tinawag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na secret decision ang resolusyon ni Nooy Ombudsman Samuel Martires para baligtarin ang utos na i-dismiss sa pwesto si Senador Joel Villanueva. Nagulat kasi si Remulla nang malamang may ganitong desisyon kung kailan hihingi na sana niya sa Senado na ipatupad ang utos ng naunang Ombudsman na si Conchita Carpio Morales. Kanina, inilabas na Remulla ang desisyon ni Morales para sa dismissal ni Villanueva at ni Martires na nagbabaligtad dito. For the information lang, kasi nga people are speculating as to what is which and what is what. So it's actually public property. These are already decisions that are presumed to be valid. Sa desisyon ni Morales noong October 2016, nakakita ng sapat na ebidensya para panagutin si Nooy Sibak Party List Representative Joel Villanueva sa grave misconduct, serious dishonesty at conduct prejudicial to the best interest of service. Kaugnay yan sa umano'y 10 milyong pisong kickback mula sa kanyang PDAF o Priority Development Assistance Fund sa pamamagitan ng Peking NGO ni Janet Napoles. Bukod sa dismissal sa serbisyo, habang buhay na hindi maaaring humawak ng anumang posisyon sa gobyerno si Villanueva at hindi rin makakatanggap ng retirement benefits. Lumalabas na inapela ni Villanueva ang desisyon noong November at December 2016 at noong October 2019, binaligtad ng nakaupo na noong ombudsman na si Martires ang desisyon ni Morales. Sabi ni Martires, walang nakitang sapat na ebidensya para sabihing sangkot talaga si Villanueva sa pagnanakaw ng 9.7 million pesos mula sa kaba ng bayan. Nakita rin daw ng NBI na pineke ang mga pirma ni Villanueva sa mga nasa sulat kaugnay ng pag-release ng kanyang PDAF. Joel Villanueva raised two defenses. Hindi siya representative ng Buhay Party List. Dahil siya representative ng Sibak. Apa. Ang nag-request ng pondo para sa PDAF ay ang Buhay Party List. Pangalawa, yung signature doon sa sulat ng Buhay Party List na allegedly kay Joel Villanueva ay according sa question documents division ng NBI is not the same as the signature of Joel Villanueva, therefore false. Inalabas din ng Ombudsman ang resolusyong nagbasura sa mga hiwalay na kasong kriminal na graft, malversation at falsification laban kay Villanueva dahil sa parehong mga dahilan at kawalan umano ng probable cause. Ang mga desisyon ni Morales at Martires pinag-aaralan ng Office of the Ombudsman lalo't 3 taon ang pagitan nila. And there's a lot of things that could have happened in the 3 years. No? So we are trying to sift through the records now para makita talaga kung ano yung nangyari noon and why it wasn't resolved in such a long time. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.